5 bagay na nakakasakit sa Diyos na patuloy na ginagawa ng marami, lalo na ang ikatlo na maaring magpapawala sa iyo ng presensya ng Diyos. Una, ang pagiging hindi tapat sa asawa. Ang pag-aasawa ay proteksyon, responsibilidad at pagpapala na ibinigay ng Diyos sa dalawang tao. Kapag ang isa ay hindi na tapat at nagpapapasok ng third party sa puso o sa gawa, hindi lamang nito sinisira ang pamilya, kundi unti-unti ring inilalayo ang tao mula sa Diyos. Kapag nasira ang kasal, sasamantalahin ang pagpasok ng kasalanan at tukso. Ipinapaalala sa atin ng 1 Corinto 7:2, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Pangalawa, ang pagpa-prioritize ng pera kaysa sa buhay mismo. Ang paghahanap ng pera ay hindi kasalanan. Ngunit kapag ang pera, kasikatan at tagumpay ang naging sentro ng ating buhay, unti-unting nawawala ang ating paggalang at pananabik sa Diyos. Maaring matugunan ang pangangailangan ng pera, ngunit hindi nito mapupuno ang kaluluwa. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. Pangatlo, ang pagturing sa kasalanan bilang maliit na bagay at patuloy na paggawa nito. Ang pinakamapanganib ay hindi ang malalaking kasalanan, kundi ang maliliit na kasalanan na alam mong mali, ngunit patuloy mong ginagawa. Palagi ang pagsisinungaling, pornografiya, init ng ulo, selos, kapaitan, panlilinlang. Kapag paulit-ulit kang nakikipagkompromiso, tumitigas ang puso hanggang sa hindi mo na maririnig ang paalala ng banal na espiritu. Gaya ng sabi sa Isaiah 59:2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Pang-apat, ang pagpapabaya sa oras para sa Diyos. Kapag ang panalangin, pagsamba at pagbabasa ng kasulatan ay hindi na mahalaga, malinaw na sinyalis ito na ang buhay espiritual ay nagsimula ng matuyo. Kapag abala ka na at wala ng puwang ang Diyos sa iyong buhay, unti-unti kang aasa sa sarili imbis na sa Diyos. Ngunit nangangako ang Diyos, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Panglima, ang pag-asa sa sugal at kaisipan ng swerte. Ang pagsusugal ay tila pagkakataon, ngunit sa diwa, ito'y nakabatay sa kasakiman at swerte. Nagdudulot ito ng utang, pagtatalo at pagkawasak at ginagawang hindi lubos na umasa sa Diyos ang mga tao. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Mga kapatid, kung nakikita mo ang sarili mo sa alinman sa 5 puntong ito, huwag mong kondinahin ang sarili mo. Ito ay paalala ng Diyos na bumalik ka na sa Kanya. Kung handa kang muling lumapit sa Diyos, isulat mo, Panginoon, handa akong bumalik. Ibahagi rin ang mensaheng ito upang ang mga taong unti-unting lumalayo sa Diyos ay mapapaalalahanan at magbalik loob sa Kanya. Kung nais mong matutunan kung paano magsisi, paano mapagtagumpayan ang kasalanan at paano muling maitayo ang iyong ugnayan sa Diyos, inanyayahan ka naming sumali sa aming libreng Bible study. Maaari kang mag-comment o mag-message ng gusto kong sumali. God bless po.